kapwa, huwag din natin kalilimutang patawarin ang ating mga sarili. My beloved co-workers sa Provincial Government of Laguna, ang serbisyo tama ay nagsasabing tama din ang ating puso, tama ang ating paglilingkod, lagi tayong maayos sa ating paglilingkod. Maraming salamat po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat for giving us, Lord, the grace and mercy. Ikaw ang unang nagpatawad sa amin, kaya kaya din po namin magpatawad sa aming mga kapwa. Salamat sa kapayapaan, salamat sa iyong pag-ibig, and the rest of this week, Panginoon, kasama ang aming pong mga lingkod bayan, kami po ay nananalangin, serve you with all our hearts, without grudges, but yung mga sa iba, sa mga ng ating pastor sa dahil sa po ang post ngayong umaga. Ng Hulyo ay tinalaga upang ipagdiwang natin ang buwan ng misyon. Kaya sa umagang ito, ang mission masiwa sa pinigong at mga sumusunod na gawain. Kasama ang nasa Commission Hearing Office ni David, na pa ng likod bayan ang unahan ni Ginoo Ronald Office ng pangunahan naman sa service Malieta ng PHO. Ang panunumpa sa Pilipinas ay pangunahan naman ni Dina Johnny Rose at sa Bago Pilipinas. Tapos sa pagulat ng tanggapan ng palamigan ng mission
Taas po natin ang ako ay Pilipino kung katapatan na pa sa matawat at sa kanyang sinabi. May dangal, katarungan at kayaan ay nakikilos din sa ng matatapos sa Diyos, matatapos ang ikasan at anuns. Nilinahin ko ang aking sarili at kakayahan upang sa lahat ng tao ay pagpipon sa sa pamagitan ng tao ang isang Diyos at makapagpas. Tugon ako sa mga hamon ng bagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at matatag na buhay. Sa mga tungkulin at pangalan ito, na sa sinuwa ng so, burang sinabi ko maging instrumento sa pag-unawaan at pagmamahal. Ang lahat ng ito ay gagawin ko hindi sa mga pakinabang upang maging ang halimbawa mana sa susunod pang sa ilahing lagunin. Isang pahayas po ng anak ng may para po sa panumpa sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, kung bakit ko isa sa buhay ng Pilipinas, kahit sa katulog ang nakilala, iiting ay dangal. Laging nadalhin sa isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at nakasanayan sa paulan ng aking bayan. Dali na ayon sa mga pantay ng bayan, ang magiging instrumento ako sa tulong ng kagalingan, at
Sa mga kay Anthony Jose kay Mang Lea, maraming salamat dahil sa award niyo. S3, sinabi namin talagang SCP, namin time lahat ng issue. Salamat po mas nabigyan din po formula dito. Oh. Sige, sa kasi sumubok pa kayo. Iwasan natin ang okay? Maraming salamat po, Governor Ramil, sa lahat po na nasa sa lahat po na involved, mga salamat po. Dito po nagawa ang ating tinapay. And make sure that this is the all time. This is the one that goes. But we will be opening a bakery. No. We will be opening the second week of July. We will be operating so that additional capacity minsan lang bank is the first and the only. We have to strike our eye again. University of the Philippines at the Institute of Science and Technology
tayo is for milk donation. We have an option. And as the tayo magsuso ay dahil tayo ay magpapasuso. Kung wala kayong gatas, mas mainam pa yung inyong pusa. Diba? Kasi nakakapagpasuso. Tayo lahat, mga kababaihan, once tayo ay nanganak, anyway, pwede nga kahit hindi pa nanganak, pero medyo ano na yon. Yung the normal course of life, pag nanganak, automatic kayo ay pwedeng magpasuso. So that's why we strengthen our lactation counselors. Para po sila ang nag-iikot kung sino ang pwedeng bigyang gabay para sa tamang pagpapasuso. Okay. And please, that's the most important food that the baby can have in the first 6 months of life. Okay. So that's why we are strengthening our lactation counselors. And this July, we will be having one seminar for them, training actually, July, August, and then September. Thanks God. Okay. So, for the Nutrition Month theme, ayan, sa PIPAN, that's the Philippine Plan of Action for Nutrition. Sa PIPAN, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. And that's why it's sama-sama, it is because it's everybody's business. Hindi lang ito amin. It's everybody's business na magkaroon kayo ng tamang nutrisyon sa inyong buhay. So, kasama natin yung ating PNC, they are strong, yan. Iba-ibang ingredients, ibig sabihin tayo yan, na pag pinagsama-sama, magkakaroon ng isang masarap na luto, and that's the good nutrition, effective nutrition program in Laguna. Okay. And okay, our counterparts, of course, we have the PNC, very strong and support nila. And then, PNC, Provincial Nutrition Committee. And then we have the Nutrition Action Officers and ng iba't ibang mga bayan. And we have our Barangay Nutrition Scholars or our BNS. And of course, very thin ang aming workforce. Ang gaganda, no? Kasi tama ang nutrisyon nila. Do you want to see them in person? O, nahihiya na daw sila. O, tumatawa na nga. Sige nga, sige. Iya, Emily, Heidi, Maris, Ronald, Boy, could you please come over? Para makita nyo? You see? We're giving hope to everyone that you can still look good. With the proper nutrition, of course. Yan. Ha? Ay, yung pinakamaganda, ako yan. Yung akala mo'y artista. Oo, di ba? Namumula sila. Kasi that's their beauty inside. Oo. Ayan. O, sige. So kami po, ang sa nutrition program, at kasama namin yung aming mga bakers. Sila po ay nagluto ng 5,000 tinapay ngayon, kaya nagluluto pa sila kasalukuyan. Hindi na natutulog ang aming mga bakers, luwa na ang mga mata. Actually, our capacity is only 3,000 a day. But we're going beyond that. That's why we would like to implement or operate the Hectan Bakery at the soonest possible time. Okay, so, yeah, thank you po. Sila po ang mga kasama ko sa nutrition. Yun lamang po ang ulat namin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mamaya po, may nutrinapay kayo. Para po sa hunger mitigation. Kasi alam ko, kayo ay mga gutom na. Again, thank you very much.
Yan. Muli sa akin pong mga kapwa kawani, sa mga unit heads, department heads, sa atin pong mga panauhin ngayong umaga, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon nga po ay muli nating masasaksihan ang second quarter Pasasalamat Lingkod Kapitolyo 2024. At upang bigyan tayo ng pambungad na pananalita, akin pong tinatawagan ang ating panlalawigang administrador, Attorney Dulce H. Urbanal. Na kinakatawan po, Ginang Lea Javier. Good morning po! Okay, so this day, we would again be conducting our quarterly Pasasalamat Lingkod Kapitolyo. Siguro naman po, by now, we have been implementing this for 2 years. Alam na naman po natin kung tungkol para saan po ito? Alam po ba natin? Okay. Okay. So, eventually, no, lahat po tayo ay dadaan din po dito. So, the importance, again, I don't need to repeat this, but the importance of this is that we are giving recognition, no, to yung length of service, as well as yung kanila pong serbisyo na ibinigay para po sa provincial government at Laguna. At hindi lang po yun, yung kanilang serbisyo na ibinigay po sa ating mga kapwa Lagunense. Okay? Just the same that what we are doing right now, ay tayo po ay nagbibigay recognition not only sa ating pong mga retirees, pero pati din po sa ating pong mga namayapa po na kasamahan dito sa ating ahensya. So, without further ado, we would like... Yan. Tumatahimik din naman pala tayo, mga kapatid, ano? So, may I request everyone that as we call on our retirees, paki-extend po sa kanila ang inyong mainit na palakpakan and cheers for a job well done. Alright? Let me read the citation po. Ay, ito na pala ang citation. But before I read the citation, may I call on our provincial administrator to give the award. The plaque of recognition is awarded to our retirees in recognition of their years in service in the provincial government of Laguna. We are forever grateful for your insights, guidance, and inspirational contribution to our agency. Signed by our Governor, Ramil Laurel Hernandez. Thank you, Ma'am Leia. And of course, for our first awardee, coming from the Provincial Treasurer's Office, 9 years in service, may we call on Mr. Elizer Bacaro Aquino. And for 31 years in service, Ms. Josefina Arvesu Villanueva. Muli sa tanggapan ng Laguna Medical Center, 31 years in service, Ms. Marites Onglenco Vozon. To receive the award, may I call on Dr. Judy Rondillo. Next, from Laguna Provincial Hospital, Luisiana District Hospital, 31 years in service, Ms. Marilyn Borines Ariodica. From Laguna Provincial Hospital, San Pablo City District Hospital, 31 years in service, Mr. Romeo Romero Montalos.
from Provincial Engineers Office, OICLTMO, 32 years in service, Mr. Maximo Octavio Uri. And to receive the award, may I call on Mr. Noel Aquino. Ma'am Hazel. From Laguna Provincial Jail, 33 years in service, Miss Lawi Herona Rondilla. Moving on with our posthumous award from Laguna Medical Center, 4 years in service, Aimee Delumban Badillo. And to receive the award, may I call on Mr. Carlo Badillo. Next, from Laguna Provincial Hospital, General Quillas Memorial District Hospital, 21 years in service, Relota Sabeniano Poblete. And to receive the award, may I call on Mr. Sammy Poblete. And our last awardee from Laguna Medical Center, 23 years in service, Miss Mildred Bartolome Co. To receive the award, may I call on Miss Beatriz Co. Once again, Province of Laguna, that is our second quarter Pasasalamat Lingkod Kapitolyo 2024. Congratulations to all the awardee and God bless you all. Okay, may I request for the photo opportunity, of course together with Ma'am Leia and admin. Of course, no, yung ating posthumous, we are also giving recognition dun sa atin pong mga namayapa na nakasamahan. And let us offer a prayer also for them. Ano po? Mga kapatid, palakpakan po natin our retirees, their relatives and representatives. Maraming salamat po sa inyong participation. Sumama ka, napayayang abutin mo ng katulad, kagandahan ng bakuna. Saan makikita, nagkagandahan namin na nakakawala. Ikaw ang buksong-buksong, malinis na tubig, tagol isang lawang walang kagulan sa Pilipinas. Malinis na ang lupa. Once again, there you have it, our second quarter Pasasalamat Lingkod Kapitolyo 2024. Congratulations po sa inyong lahat.
Ato mo pang ibigay ang napakamakbulang mensahe, of course, in behalf of our Honorable Governor Ramil Laurel Hernandez, ang nagsimula ng serbisyong tama sa lalawigan ng Laguna. Let us all welcome our Provincial Administrator, Attorney Dulce H. Rebanal. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Well, sa pangalan po of course ng ating Governor Ramil Laurel Hernandez, ang nagsimula ng serbisyong tama, binabati po natin ang ating mga department heads, unit heads, assistant department heads, at ang ating mga chief of hospitals, and of course, ang aking pong mga kapwa-kawani sa pamahalang panlalawigan ng Laguna. Magandang umaga sa inyong lahat. Unang-una, of course, nais nating i-recognize ang Provincial Nutrition Action Office. Kasama po ang kanilang pinuno ng tanggapan, walang iba, kundi si Tetel Ramos. Palakpakan naman natin si Tetel. At syempre kasama po ang ating mga kapwa-kawani sa nutrition, ano? Natatawa ako, Tetel, napaka-interesting ng report mo. Ano nyo ba yung report ni Tetel? Ha? Interesting, di ba? Okay. So, syempre kasama natin dyan si Emmy, si Heidi, si Iya, no? Andyan ba si Ernesto? O yan, okay. Si Ronald, si Judy, si Arlene, si Mang Manny, andyan ba? Yung ating mga baker, yan ang magpapakain sa atin ngayong umaga. No, ang dami nilang binake na tinapay. Nakita natin yung accomplishment ng nutrition, no? And really, napaka-importante po ng role ng nutrition sa bawat isang mamamayan ng probinsya ng Laguna. And for that, Tetel, thank you very much. Alam ko, kahit napakalaki po ng pinagdaanan ni Tetel, hindi nagbago yung commitment niya at dedication niya sa trabaho. And for that, Tetel, thank you very much. Palakpakan natin si Tetel. No? Okay, at alam nyo, sa ating po mga retirees, as you embark on another step of your life, no? Kami po, sa buong pamahalaan ng lalawigan ng Laguna, sa pangunguna ni Governor Ramil Laurel Hernandez, we are immensely grateful for your several years of dedication sa inyong serbisyo sa lalawigan ng Laguna. Alam niyo po, yung inyong dedikasyon, commitment, yung passion nyo sa trabaho nyo, they never went unnoticed. Kaya nga po ngayong araw ay pinapahalagahan natin at nire-recognize po namin ang trabahong yan at ang inyong napakaraming taon ng dedikasyon sa inyong serbisyo sa lalawigan ng Laguna. Alam nyo, yung retirement, lahat tayo magre-retire, di ba? Di ba? At alam nyo, yung retirement marks the beginning of another journey of your life filled with several opportunities. Ito ay pagkakataon po na makapiling ninyo at mag-spend time sa inyong pamilya. At ito rin isang pagkakataon to reflect on the remarkable achievement you have on your career. Sana po itong inyong retirement will bring you immense joy, fulfillment, and relaxation. Ano po? Kahit po kayo nag-retire, hindi po ibig sabihin natapos na ang relasyon ng Provincial Government of Laguna sa inyo. Kayo po ay mananatiling pamilya at parte ng Provincial Government of Laguna. Kaya maraming salamat po sa serbisyong inilaan ninyo sa amin. Oy, palakpakan natin muli ang ating mga retirees. Ano? Naiinitan na ba kayo? Ha, mainit na? Okay, gusto nyo nang umuwi? Ha? O kakain pa kayo ng Nutrinapay? Diba? Kakain pa ng Nutrinapay. Well, anyway, Monday ngayon, diba? First Monday of the month. Alam nyo, meron lang akong gustong i-share sa inyo. Okay pa ba kayo? Okay pa? Okay. Dito, okay pa, Dr. Palacol? Ha? Kahit naka-long sleeves ka at naiinitan? Okay, sa mga retirees natin, okay lang po kayo. Makinig pa. Okay, makikinig. Okay. Sige. Etong mga papalabas na dyan sa bakod, okay pa ba kayo dyan? Ha? Ano, Mark? Mukhang papalabas na kayo ng bakod? Andun pa sa may
HRMO, gusto nang umuwi? Ha? Hindi pa? Okay pa kayo? Okay, sige, ganito lang. Meron lang akong gustong i-share sa inyo ngayong araw na to. Anyway, this is first Monday of the month na sana mabaon nyo hanggang sa katapusan ng buwan. Ano? Meron akong story about a female university student. Pangalanan na lang natin siyang Jeannie. Oo, Jeannie ang pangalan. Nako, nagkataon Jeannie ang pangalan niya. Itong university student na to, no? Ang every summer, nagsa-summer job siya sa hotel. Okay, ang trabaho niya ay maglinis ng bathroom. Maglinis ng toilet. No. Nung first day niya sa work niya, pagpasok niya sa bathroom ng hotel, almost nagsuka siya, sukang-suka siya kasi napakarumi ng bathroom at napakarumi ng toilet. Okay? So sabi niya, hindi ko kaya itong maglinis ng ng CR, hindi ko kayang magkudkod ng inodoro. Pero she tried her best to do her job. But after several days, parang sumuko siya, parang ayaw na niya talaga and she could not handle cleaning the toilet. At she decided to quit her job. Sabi niya, ayaw ko na, hindi ko na kaya. Pero bago siya mag-quit ng kanyang trabaho, nakasalubong niya yung pinakamatandang janitor ng hotel, doing the same job, working in the same hotel. At pangalanan natin to, Risa, sino yung pinakamatandang janitor ng Kapitolyo? Sabi mo kanina, si Ernesto Fontanilla. Okay, magre-retire na rin daw si Mang Erning. So, nakasalubong niya, no? Itong si Mang Erning, nagtutulak ng cart niya, kinuha yung teacup from his cart, at alam niyo ba, ang ginawa niya, kumuha siya ng tubig, dun sa inodoro na nilinis niya, ininom niya. Wow! Ininom niya. So, he drinks a cup of water, not from the drinking fountain, but from the toilet he has just cleaned a moment ago. So, biglang-bigla naman si Jeannie, sabi niya, Mang Erning! Bakit mo naman ininom ang tubig galing sa inodoro? Hindi ba nakakalason yan? Alam mo ang sagot nung old janitor, sabi niya, every time I clean the toilet, I see to it that the toilet is so well sanitized that you can drink a cup of water from any one of them. Diba? So, nakita natin, yung incident na yan, no? Si Jeannie, it made her understand the value of work. It made her realize na kahit pala gaano kababa o however noble or bad your job can be, there are always highest standards, highest ideals, and highest purpose in order to do your job. It made her realize that the true meaning and value of work do not depend on how lowly or how noble your job can be, but whether or not you are able to see your job positively and that you are able to see that you can derive satisfaction and determination sa ginagawa ninyo. Ano? So alam niyo ba yung nangyari doon? This is a real story. Sinabi ko lang si Jeannie para lang kilala nyo siya at ma-project nyo lang. Pero totoong istorya to. Nangyari talaga to in Japan. At alam nyo ba, yung female university student na yon, he became part of the cabinet of a Japanese government at siya ay naging prime minister ng Japan. No. Kaya yun lang, gusto ko lang i-share sa bawat isa na kahit anong trabaho natin, whether utility ka, doktor ka, isa kang ordinaryong empleyado o department head ka, you should always see positive things in what you're doing. May tatanong ba natin sa sarili natin kapag naglinis ka ng toilet, maiinom ko ba yung tubig galing sa toilet? Kapag gumawa ka ng isang bagay, ginawa ko ba ng maayos ang trabaho ko? Dapat yan yung laging tanong natin every day, no? Kaya ngayong Lunes, pagpunta nyo at pagbalik nyo sa trabaho nyo at may ginawa ka, tanong mo mamayang hapon, ginawa ko ba ng maayos ang trabaho ko? Diba? Okay? Yun lang?
And I hope we will going to do our job well today and the rest of the days. Thank you very much. Good morning. God bless you. Thank you. Okay, mga kasamang empleyado, may di-display po, o meron daw tinapay, may Nutri-napay na pamimigay, at saka meron pong i-display yung ating provincial jail, ano po, yung ating mga kawani doon, yung gawa ng mga PWL natin, no? Yung mga produkto, mga wallet daw, kung ano, no? Ilalagay po doon sa may tent, yung mga gustong bumili, pwede nyo tingnan, ano? Para makatulong tayo doon sa ating mga kasama, ano po, doon sa provincial jail. Tingnan nyo po, baka kayo may mga gustuhan.